Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Bago ang lahat, no, nagpapabati si Sir Dennis Calanuga. 24th anniversary daw ng misis niya. From Jebil Ali, Dubai. Ano na ha? 24 years? Kung 24th na kayo, 25 silver anniversary. Tama ba ako? 50 ang golden, di ba? Ba? Ang lupit ng ano nyo, ano? Ang asawa ni Sir Dennis ay si Ma'am Maria Christine Calanuga. At ang unika iha niya ay si Denise Marie. Okay, happy anniversary sa inyong dalawa at many more anniversaries to come. Sana dumami yung mga katulad nung kay Sir Dennis. Anyway, no, speaking of sa pag-aasawa or sa pagpartner, meron tayong pag-uusapan, no. Ito, may nagpasa sa akin ito eh. Kaya lang, ang caption niya Bisaya. Nakalagay dito, basta magminyo igpinay aw mo daghan jud pinakalit imong pamilya. So, ang ginawa ko, nag-Bisaya translator ako. Ito, tinype ko, ang ibig sabihin daw, mag-asawa ka lang ng Pinay at mabilis na uunlad ang iyong pamilya. Sino ang makakapag direct translate ito? Pero ang naiintindihan ko, ang caption, mag-asawa ka lang ng Pinay, parang mabilis na lalaki ang pamilya mo. Parang ganun ba yung dating? Kasi yun ang hinahatid na message nito eh. Hello guys, having lunch here in Asal with my family and my daughter. Buong angkan. Sabi na nag-comment o kasama buong angkan lala. Hello guys. Ako, hindi naman natin alam kung paano nagwo-work ang relationship nila. Ako, isa lang ang ang comment ko. Kung okay kay Afam yan at wala siyang masasabi, wala tayong karapatan na tumutol dyan sa ginagawa nila. Pero, halimbawa, kung akong tatanungin nyo, may halong nakakahiya din Hindi naman kung sila hindi naman sila nahihiya, wala namang kaso sa akin yun. Pero kung akong titingnan, kinda, alam mo yun, parang nahihiya ako. Kasi, alam mo yun, men, naiintindihan ko kung halimbawa kasal nila, buong angkan nandun, walang problema dun eh. Pero pag yung mga simpleng kainan na ganyan, ba't parang kailangan ikaray mo yung lola't lola, pati yung mga kapatid mong may asawa at anak pa nung anak pa nung kapatid mo, di ba? Tapos, sino ba ang gagastos niyan, yung apam? Parang, nakakahiya naman yun, men. I mean, hindi naman natin masabi. Malay mo, ang gumastos ay yung Pinay dahil yung Pinay may trabaho talaga, di ba? Pero nakakahiya kasi men pagka yung apam paggagastusin mo sa ganyan. Di ba? Kahit pa sabi mo okay kay kuya, well, pamilya nila yun eh. Wala naman tayong magagawa dyan eh. Nasasabi lang natin kasi hiningan tayo ng opinion. Basta mga, ito yung sila ma'am out sir yata eh. Ito yung si ma'am Then ito yung si sir. Basta kayo mga Pinay, mga ate ko at mga nanay kong Pinay. Alam ko may culture na namumuo sa atin na ang tingin sa mga Pinay ay gold digger. 'Di ba? 'Di ba nauuso yung sinasabi na may isa na naman tayong kababayan ang umahon sa hirap daw, 'di ba? Wag nating palalain yung culture na 'yon. Mas maganda kung mamahalin tayo ng Afam or dahil may nakita sa atin na pambihira. 'Di ba?
Yung hinangaan tayo dahil tayo ay masipag, independent woman. 'Di ba? Yun dapat yung mga ano eh, yun dapat yung mga basihan ng ano eh. Kasi nakakahiya din kasi Hindi nyo kasi masabi na masama kami sa nahihiya kapag umaaktong mukhang pera ang kababayan namin. Kasi Pilipino kasi kami eh. At Pilipino kayo eh. Kahit ba naman hindi tayo magkakilala kung parehas tayong Pilipino at makikita kita sa tulpo na binabawi ng foreigner yung perang binigay sa'yo, nakakahiya yun sa pagiging Pinoy side. Diba? Pero, wala eh, buhay nyo yan, men eh. Wala na tayong magagawa dyan. Basta, I hope kayo ni Kuya, kayo ni Kuyang foreigner, ay maging matiwasay ang buhay nyo. At, love lang. 'Di ba? Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Sana walang magkaroong issue na ganun. Ewan ko ba, nag-viral kasi itong video nyo eh. Na pinapakain yung buong angkan eh. Eh, mukhang wala namang problema si Kuya, 'di ba? Okay lang 'yan. Now, next, may nagba-viral. Ito, na-content ito kahapon ni Makagago eh. Sinend din sa akin yung video. Ano daw masasabi ko? Hindi ko kilala to. Pero ito daw ay trans woman daw ito. Nagpa-opera na si Ma'am Lars Pacheco. So, 7-year boyfriend niya daw. Nakipag-break siya. Panoorin nga natin to. Ano ba ang curious sa kaso nito? Good morning, everyone. So, this video nobody asked for. I'm doing this for my own peace. So I could move forward. We can move forward. Makausad ang dapat makausad. So kagabi, I announced publicly that I ended up my relationship with Clyde. It was beautiful 7 years. But, hindi na kasi pwedeng magpatuloy yung 7 taon pa na yun. So, I cheated on him once, twice, thrice. And I couldn't stand anymore seeing him loving me so much with all of his heart. And all I can do is to give him pain. So I decided to end it up. Last 3 days ago, I really wanted to confess everything that I did. Because all this time, he know that I'm being faithful and all. But then, I don't have that courage. Walang lumalabas na boses sa bibig ko to say it personally. So, nakatulog siya and then I leave. Confess everything. And then, everything was so fast that, I really just wanted to end it. Not because I want to escape. But ayokong husgahan kung ano yung reason nung pagbe-break. Pero, pakinggan natin ha. Mukhang may masasabi ako eh. because more than I want to ask forgiveness sa kanya, I really want to forgive myself first. Hindi ko alam kung bakit ko nagawa yung mga nagawa ko. Hindi ko kilala yung sarili ko na. But all I know is lahat ng yun is my choice. I mean, those cheating that I did, I wouldn't say it's an accident. I choose to do it. And that's the reason why I wanted to end it all. Like, I couldn't stand to be with Clyde, knowing that, I have feelings for others. Like, ang dami nagsasabi, sayang yung 7 years. Tagal yun na, dami niya ng pinagdaanan. Pero kasi hindi ko alam kung ano ba, dapat ba akong manghinayang or yun ba yung dapat kong panghawakan yung tagal kaysa sa kung anong totoo kong nararamdaman ngayon. Mahal ako ni Clyde more than he loves anybody else. Yung love na meron siya para sa akin,
Hindi ko alam kung may makakapagpabigay pa sa akin yan. Pero, hindi ko na kasi kayang suklian yung love na yun na handa niya ibigay para sa akin. Ayoko nang maging unfair sa kanya. I tried to say everything to my sister. And she was asking me, mahal mo pa ba? Hindi ko alam kung ano sasabihin ko kasi ba't ko mararamdaman to sa iba kung meron pa. Kaya I just decided to end it. Kasi yung pagmamahal na pwede niyang ibigay sa akin. Parang merong mas iba na deserve nun. I mean, ang kaibahan kasi namin ni Clyde, siya, ginawa niya, akong buhay niya, ako lang. Ako, meron akong siya, meron ako pamilya ko, meron ako sarili ko. And it was like patong-patong sa buhay ko. Siguro, maybe one of the reasons I started having relationship when I was just 15 and it's 2025 now. For 11 years, I've been living in with all of those three men na dumaan sa buhay ko. And I think siguro ngayon ko palang hinahanap yung freedom, yung sariling mag-isa, yung hindi ko alam. I don't know. A lot were asking me bakit, ano nangyari. Hindi ko alam. I don't know. In feeling ko, parang siguro, ako rin yung dahilan kung bakit hindi nag-grow si Clyde. Ako rin yung dahilan kung bakit yung potential niya bilang isang tao hindi niya malabas kasi alam niya nandito ako. Parang ano to let it go. parang nagko-compensate ka lang sa ano doon sa ginawa mong paghihiwalay, yung wag ka magbigay ng dahilan para doon sa, kasi sinasabi niya dito, parang feeling niya siya daw yung dahilan kung ba't daw hindi nag-grow. Ang makakapagsabi lang nun yung may katawan, hindi ikaw. Parang ang nangyayari dito, hinahanapan mo lang ng dahilan, hinahanapan mo lang ng justification na maging valid yung paghiwalay mo. Kasi di umano daw napanood ko kay Makagago, walang ginawang mali yung lalaki sa'yo. Di umano. So, yung mga sinasabi hindi nag-grow, yung lalaki lang, yung partner mo lang ang magsasabi nun para sa sarili niya, hindi ikaw. Mag-opinion ako. Parang siguro, ako rin yung dahilan kung bakit hindi nag-grow si Clyde. Ako rin yung dahilan kung bakit. Hindi ko may karapatan na magsabi niyan. Dapat yung may, yung nakakaramdam sa sarili kung nag-grow ba talaga siya o hindi. Diba? Yung potential niya bilang isang tao, hindi niya Bibigay ka ng reason para sa ibang tao para ma-justify yung pakikipag-break mo. Kasi alam niya, nandito ako. Parang, it was hard to let it go. But yeah, I decided to let it go. Because I think that would be the best for him, for me. And I don't want, to pretend like, just because napipressure ako kasi yung mga tao sayang, sana maayos niyo pa, sana magbalikan pa kayo. I feel empty inside. I feel empty inside. Hindi ko alam kung ano yung mabibigay ko. Kung tutuloy ko pa, hindi ko alam kung wala akong mabibigay kasi it's all empty. I mean, hindi ko alam. Fall out of love? I don't know. Hindi ko alam. Ako sa sarili ko, hindi ko, ewan ko kung anong nangyari sa akin. Pag yung mga ewan-ewan na ganyan, I do believe alam mo yan sa sarili mo Parang nahihiya ka lang i-admit ko ano yung reason. Kasi kung hindi mo alam yan, hindi ka makipaghiwalay. Makikipaghiwalay ka kasi
katulad ng sinabi mo, no, parang may iba ka ng nagustuhan or dinadahil mo pa, inamin mo pa, nakipag-cheat ka once, twice, or thrice, nagtaksil ka na. 'Di ba? Pero ano eh, Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin. kasi nakikita ko dito, ano kasi si ate, influencer si ate. Parang kina-counterbalance niya pa rin kung ano, at the same time, parang, alam mo yun, pinapalabas niya na honest siya sa mga tao. Kasi, totoo naman, sasabihin ko nga sana, bakit mo sasabihin sa public yan? Pero ano eh, public figure kasi siya eh. Kahit hindi ko siya kilala, nalaman ko lang na public figure to. Influencer kasi to. So tama lang na i-address niya yung mga tao doon. Now, doon kasi sa sinasabi mo na yan, hindi ko nakikita dito na fall out of pwede, no? Pero hindi ko nakikita dito na valid yung pakikipaghiwalay mo eh. Kasi feeling ko katulad dun nakaka-caption dito yung pangangate. 'Di ba? Labas dito yung pagka-LGBTQ mo. I don't know kung kasama sa factor yun, ano, yung pagiging LGBTQ mo. Dahil syempre na-enjoy mo ngayon dahil operada ka, ganap ka ng babae. Siguro, yung full potential ng pagkababae mo ay hindi mo maranasan pag may partner ka. Now, yung pagiging full potential, ano ba yon? Marami kang makaanuhan. Kasi feeling ko, I'm so sorry ha, tingin ko lang kasi pangangati lang talaga ito katulad nitong caption eh. Hindi ito dahil feeling ko napipigilan ko yung growth ni Clyde, yung mga ganun. Hindi eh. Kasi may cheating kang ginawa eh. At pero ano ha, to be fair naman, tama naman yan na nakipaghiwalay ka na. Totoo yan, tama yan. Maganda din naman yung ginawa niya. Pero sana, nung una kang nag-cheat, hiniwalayan mo na rin agad. Kasi pinatagal mo pa eh. Parang may panghihinayang ka pa rin talaga. Hanggang siguro nakakita ka na ng ibang, napanood ko kay Makagago eh, parang may sinabi ka pa na naranasan mo dun sa lalaking yun, yung hindi mo naranasan dito kay Clyde, yung tinatanong ka na okay ka ba, yung mga ganon. Pero feeling ko dito talaga parang nangati ka lang eh. Nakikita ko dito after mong mapagsawaan na, let's say halimbawa nalasap mo na yung gusto mong lasapin, feeling ko hahanap-hanapin mo si Clyde eh, after eh. Kasi iniwan mo siya nang wala naman siyang ginagawang masama sa'yo. Wala namang negative, hindi ka naman binugbog, may intindihan ko sana. Kasi ayoko na magtiis eh, binubugbog ako madalas eh. 'Di ba? Pero walang ginawang masama sa'yo yung tao eh. Parang after nyan, after mong magkamot, sorry ha, opinion ko naman to eh. May kanya, ngayon kung mali ako, di mali ako, no? After mo magkamot niyan, feeling ko hanap-hanapin mo si Clyde pabalik. Ito yung statement ni Clyde, yung boyfriend mo na hiniwalayan eh. Sabi gano'n dito, 7 years, sa loob ng 7 years na punong-puno ng pagmamahalan, walang pinagsisihan, nirespeto at inalagaan, pinaglaban sa lahat. Naalala ko nga nung una tayo nagka-chat hanggang sa una tayo nagkita. Hindi ko alam kung paano ako haharap na excite na kinakabahan. Hanggang sa lagi-lagi na tayo nagkikita at unti-unti nang nagkakakilala ng lubusan. At nabubuo ang pagmamahala natin sa isa't isa. Hindi ko lubos akalain na ikaw ang makakapagpabago sa akin. Salamat sa iyo kasi natuto ako magmahal ng sobra-sobra higit pa sa sarili ko. Ang nagsasalita nito si Clyde. Diba? Nakakalungkot lang na iniwan mo ko habang natutulog ako at nag-iwan ka ng mahabang mensahe para sa akin.
Sana kinausap mo muna ako para alam ko lahat ng gagawin. Pero, ganun siguro talaga, nawalan ka na din ng pagmamahal sa akin, nagsawa ka na. Yon, tama na word, nagsawa. Sabi ko nga sa'yo noon, nung pinaglaban kita, hindi ako magsasawa na mahalin ka dahil pinili kita. Ganyan talaga mga lalaki pag nagmahal. Oo, totoo! Kayo lang naman mga babae ang ano eh. Ganyan eh. Di ba? Mga babae talaga. Di na kayo nakukonsensya. Di ba? Mahabang minsan. Ganun talaga. Nawalan ka na din ng pagmamahal sa akin. Nagsawa ka na. Sabi ko nga sa'yo noon, nung pinaglaban kita, hindi ako magsasawa na mahalin ka dahil pinili kita. Kaya lang, ba't nag-iba? Sorry kung masyado akong na-over sa pagmamahal sa'yo. Nawala ng challenge lahat. Huwag kang mag-alala, kakayanin ko. Dahil sa bawat araw-araw na magkasama tayo, gumigising ako na may katabing ikaw yung may kikis sa akin. Yung mayayakap sa akin. Nung bago mo ko iwan, ramdam na ramdam ko yung yakap mo na mahigpit sa akin. Yun pala, yun na yung huli ko na mararamdaman sa'yo. Sobrang sakit pero alam ko sa sarili ko, nakakayanin ko. Sana mabasa mo to. Mag-iingat ka palagi, huwag mo kalimutan magdasal. Mahal na mahal kita, paalam. Talaga sa public niya sinabi, no? Okay lang yan. Pero feeling ko ano to eh. Lahat naman ay blessing in disguise eh. Kasi sa totoo lang, yung the way ka maghiwalay, hindi siya problema eh. Okay lang sana kung talak ng talak itong kapartner mo, no? Yung duda ng duda, yan. Yung si Clyde, diba, duda ng duda. Oh, nasaan ka na naman? Yung ganon. Pero hindi ka ginanon ng lalaki eh. Para gawin mo yan eh. Diba? Walang maling ginawa. Kaya, yung naramdaman mo, nag-conclude lang ako. Maaring mali ako. Maaring makitid ang utak ko sa mga ganyang bagay, di ba? Pero nakikita ko kasi, kaya ako nag-conclude na pangangati lang yan. Kasi walang ginawa sa'yo masama to eh. Walang reason na napalitan mo to, maliban na lang kung nangati ka. Di ba? Pero kung ito ay lagi kang binubugbog, lagi kang pinapahiya, lagi kang mababa ang tingin sa'yo, lagi kang pinagdududahan, selos ng selos, may intindihan ko kung mapagod ka. Pero kung naging mabuting tao to sa'yo, ako lang, para sa akin lang, may karapatan naman ako mag-opinion. Feeling ko, nangati ka lang talaga. 'Di ba? At prediction ko, darating ang time, hindi ngayon, siguro mga 5 years, sige, maximum of 5 years, hahanapin mo to eh. To si Clyde eh. At nung time na yun, huli na ang lahat. Huli na ang lahat ng, Kasi, syempre, di rin naman kita masisi, kasi di ba, dati kang lalaki, di ba, nagpa-opera ka, kumbaga yung kabibili mo lang ng isang sports car na hindi mo magamit-gamit pang karera eh. Ngayon nung wala nang sagabal, pwede ka na mag full blast ngayon. Mag-iingat ka nga lang dahil syempre ang HIV nandyan sa paligid-paligid, di ba? Wala eh. Sabagay, buhay nyo yan eh, no? Na-i-publish nyo lang kasi ito sa public, kaya nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng public opinion. Pero, at the end of the day, di ba? Kung ano yung inaakala mong tama, di gawin mo. Pero, maniwala ka. Maximum of 5 years hahanapin mo si Clyde. Ito, sure ka na dito. Baka mamaya yung laman din lang naman ng habol.
Tandaan mo ha. Ito, hindi ako nag-aano ha. Tandaan mo. Hindi ka tunay na babae. Pwedeng isumbat sa'yo yan ng bagong kinahuhumalingan mo. Ito yung mga sinasabi nila na nasa kama ka, nalilipat ka pa sa banig. Nang dahil sa pangangate. 'Di ba? Yan ang dapat iisipin mo, hindi ka babae. Napakaswerte mo may nagmahal sa'yo ng totoo. Kahit na hindi ka totoong babae. Well, babae ka na siguro ngayon dahil may pem-pem ka na eh. 'Di ba? Nagpa-opera ka na yata eh. Pero hindi natin masabi. Kasi may past ka eh. Na lalaki ka eh. Alam mo naman ang mundo mapanghusga yan. May isang tao na hindi ka hinusgahan at tinanggap ka ng buong buo na walang ginawang mali sa'yo tapos hiniwalayan mo. 'Di ba? Hindi, sinasabi ko lang, hindi ko naman sinabi na napilitin mo ang sarili mo na balikan mo ito. Dahil hindi mo naman talaga pwedeng turuan ang puso mo eh. Na kung anong dapat gawin eh. Siyempre, ang susundan mo niyan, yung ninanais mo na. 'Di ba? Sinasabi ko lang naman. Baka mali din ako, 'di ba? Ganun talaga ang buhay eh. 'Di ba? Or baka mamaya dito sa Clyde na to, dito sa lalaki, baka sinave ka. 'Di ba? Kasi may ibang para sa talaga. Hindi itong babae na to. Anyway, yan lang naman ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.